tayo po ay tumayo, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Okay, buklatin po natin sa aklat ng Josue, sa Tagalog o babasahin, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 11. Yan, puro isa, no? Josue, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 11. Okay, basahin po natin ito, tapos tayo po mananalangin. Tunghayan ho natin ang kwento, tingnan ho natin yung kwento ho dito. Na ang salita ho ng Diyos nagtuturo sa atin ng paraan sa buhay na ito. Amen? Ang salita ng Diyos, doon natin makukuha yung mga paraan, yung mga sikreto kung paano po magtagumpay. Amen ba? Tama ba? So tingnan ho natin. Unang talata, pagkamatay ni Moises, na lingkod ni Yahweh, nakita niyo po lingkod ni Yahweh, namatay, no? Si Moises. Pagkamatay ni Moises, na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue, na anak ni Nun, ni Nan, at lingkod ni Moises. Yan, ito daw sabi ni Yahweh. Verse 2. Yan. Sabay-sabay tayong babasa. 1, 2, 3, go. Patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayoy, humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. So yun, intindihin natin yan. Ikatlong talata. 1, 2, 3, go. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Amen? 1, 2, 3, go. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto sa silangan, ang malaking ilog, Euphrates sa kanluran, mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediterraneo. Yan, lipat na po kagad yung verse para tuloy-tuloy natin nababasa. Media team, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, ready, go. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan at hindi pababayaan man. Amen? Sige po, palakpan natin ang Panginoon doon. Okay? Tuloy, 1, 2, 3, begin. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Verse 7. Go. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautusan na ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Verse 8. Go. Huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon at araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Verse 9, go, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa, sapagkat si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen? Sige, papalapakan po natin ng Diyos. 2 talata pa ho, verse 10, basahin natin, 1, 2, 3, go. Kaya pinag-utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan. Verse 11, libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ng pagkain ng mga tao sa ikatlong araw ng ilog Jordan upang sakupin ang lupaing ibinigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Tayo po ay yumuko manalangin, Panginoon. Tatandaan namin po ang inyong mga salita. Aaralin namin ito at magiging ito ang batayan ng aming sigla, lakas, ng aming pagtsatsaga, ng aming pagpapatuloy, ng aming pagsusumikap, ng aming mga kilos. Kami po ay nananalig, nananampalataya sa gabay ng inyong mga pangako, sa paggabay ng inyong mga salita na amin pong inaaral tuwing umaga sa aming devotions time,
Salamat po. Kumilos po kayo sa aming buhay at kikilos kami ayon sa inyong mga salita. Salamat po. Tanggapin niyo po ang aming hiling na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ano po? Yan, makakaupo na ho tayo. At tayo po ay merong sinasakop. Sabi po sa verse 6, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito. Ikaw ang mamumuno sa iyong pamilya. Ikaw ang mamumuno sa iyong kinabukasan. Ikaw ang mamumuno sa iyong mga magiging anak, sa iyong asawa, sa iyong mister, sa iyong misis. No? Ikaw ang mamumuno sa iyong kabuhayan, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo. Ikaw ang mamumuno patungo sa pagbabago. No? Ikaw ang mamumuno patungo sa mas maayos na kalagayan sa bukas. Ikaw ang mamumuno. Okay? Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ang mamumuno. Okay? Kaya magpakatatag ka. Lakasan mo ang iyong loob. Sumandal ka sa Diyos. Sumandal ka sa salita ng Diyos. Aralin mo ang salita ng Diyos talaga. Basahin mo. Magpakalalim ka. Unawain mo talaga. Magtanong ka. Tanungin mo ang Diyos. Tanungin mo ang leader mo patungkol sa salita ng Diyos. Magsulat ka sa iyong notebook, sa iyong journal. Gawin mo lahat na magagawa mo. Magpakatibay ka, magpakatatag ka. Lakasan mo yung loob. Verse 6 yan. No? Tingnan niyo ho ito, pansinin niyo ito, no? Ikaw ang mamumuno sa pamilyang ito, sa bayang ito, sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Yung lupain, yung blessing, yung miracle, yung breakthrough, yung kasaganaan, yung pagbabago, yung pag-asenso, yung muling pagkakabuo ng anumang nasira sa buhay mo, sinasakop yan. Nakita yung salitang pagsakop? Sabi mo sa katabi mo, pagsakop daw. Ikaw ay dapat matutong manakop. Verse 6, pagsakop nila sa lupaing, ibibigay ko sa kanila. Tingnan ho ninyo ang salita ni Yahweh. Ano po? Sa oras na ito, para sa bawat isa sa atin, kailangan mong matutong manakop ng ibinibigay sa iyo ng Diyos. So, hindi ko mo ibinigay ng Diyos, automatic. Kailangan mong manakop. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mong manakop. Yun ho yun, no? Kailangan mo talagang umangkin. Yan. Kailangan mong matutong lumaban. No? Ang kalaban po natin ay ang pakana ng dyablo. Ang kalaban ho natin ay ang pandilinlang ng kadiliman. Ang kalaban po natin ay ang kasinungalingan na nagpapanggap na katotohanan. No? Kailangan mong manakop, kailangan mong maging manaig, kailangan mong maging panalo sa larangan po na ito. Sa spiritual po yan, ano? Sa panahon natin. At inulit po yan. Tingnan niyo po sa verse 11. No, sabi po ni Josue, ito po yung kanyang itinuro sa kanyang bayan, sa kanyang pamilya. Sabi niya, sa ikatlong araw tatawid tayo sa ilog Jordan upang sakupin, tingnan niyo po, mananakop ka talaga. Sabi mo sa katabi mong upang sakupin. Yan. Paano po ba manakop? Di tayo marunong manakop. Sanay tayo na tayo ang sinasakop. Pilipino ka, sinakop ka ng Kastila, sinakop ka ng mga Hapon, sinakop ka ng mga nanggaling sa China, sinakop ka ng Amerika. Sanay tayo na tayo ang sinasakop. Ha? Tingnan mo yung katabi mo, sanay yan siya sinasakop. Pero sabi na salita ng Diyos, matuto ka na ikaw ang mananakop. Amen? Sakupin mo yung magandang kinabukasan. Sakupin mo yung maganda at buo na pamilya. Ibig sabihin ng pananakop, may laban, may digmaan, may gagawin. Matuto ka dapat lumaban sa digmaan na to, spiritual to, hindi ito physical na laban. Ang kalaban mo ay ang masamang elemento ng kasinungalingan, ang dyablo, ang demonyo, kasinungalingan. Sabi mo sa katabi mo, may kalaban. Ha? Ang kalaban po natin yung kasinungalingan na nagpapanggap na katotohanan. No? Kailangan po nating matuto na ipaglaban yung ibinigay ng Diyos. Sakupin po yung lupain na binigay ng Diyos sa atin. Kaya napakalaga po na bilang mga nananalig sa Panginoong Diyos, matuto po tayo. Ano po ba yung mga hakbang? Ito, 3 bagay pa pag-usapan natin na gusto po ng Panginoong Diyos ay ibigay ho sa atin sa buong isang linggo ho na ito. Kaya po ang linggo po ay unang araw yan ng buong isang linggo. Kaya dapat yung matututunan mo ngayong araw na ito, matandaan mo. Amen. Kaya very practical po, tayo po ay nagsusulat ng ating gustong matandaan, yung ating nakukuha, naiintindihan. Para po pagdating ng Lunes, ikalawang araw po ng buong isang linggo yan, alam po natin kung ano gagawin. Martes,
Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Pag Linggo po ulit, may bago na naman po tayong salita mula sa Panginoon. Sino po dito excited na talagang tumanggap sa Panginoon at isagawa yan? Isabuhay po niya ang kanyang mga tinatanggap na mga salita ng Diyos. Amen? At excited siya na may pananampalataya, may pananalig, na sa bagamat parang maliit lang yung kanyang galaw, alam niya ito ay naka-align, ito ay nakaangkop, ito ay nakalinya sa mga pinapagawa ng Diyos. Ang pinapagawa ng Diyos sa iyo ay sumakop ka. Sabi mo sa katabi mo, sumakop ka. Ang kinin mo yung pangako ng Diyos. Yung lupaing pangako niya sa Hosea Kapitulo 1. Yung lupang pangako sa bawat mamamayan ng bansang pinili ng Diyos. Kung ikaw ay nananampalataya kay Jesucristo, kabilang ka dyan. No? Ikaw yon. Sabi mo sa katabi mo, ako yon. Okay? Ako yon. Ibig sabihin, kabilang ako sa Israel. Kabilang ako sa bansang nananalig kay Jesus. Amen? Kabilang ako sa mamamayan ng Diyos. So, pinapagawa sa akin ng Diyos, sakupin yung buong pamilya, yung maayos na kinabukasan, no? Yung plano ng Diyos na maisakatuparan, na wala ang mapahamak sa impyerno, na wala ang mapunta talaga sa kapahamakan, no? No one should perish, but ang bawat isa talaga mababagong isip, magsisisi, tatalikod sa kasalanan, manunumbalik sa Diyos. Itong gustong plano ng Diyos at gaganapin niya to sa pamamagitan ng buhay ko. Amen? Gaganapin to ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabagong mangyayari sa aking personal na buhay. Yung pagbabago na mangyayari sa aking tahanan, sa aking pamilya. Hello? Nandiyan po ba kayo? So, kailangan po talaga nag-iisip. Kailangan po talaga nag-aaral tayo. Amen? Pumalakpak po yung handang mag-aral. No? Ang salita ng Diyos. Pinapapalakpak ko po kayo para meron talaga kayong, meron kayong participation sa pagsang-ayon ninyo. Amen? Amen? Tama ba? Hello? Amen? Kasi hindi po pwedeng paglinggo lang tayo nag-aaral. Ito, simula to ng topic sa isang linggo. Kaya kailangan po, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Talaga pong ito, isasagawa mo to pagdating uli ng isa pang Sunday. No? Kaya nag-aaral po tayo dito. Dapat po, nabubuo ninyo eh. No? Pag sinabi pong pangako ng Diyos, dapat malinaw sa iyon. Ang gustong mangyari sa iyo ng Diyos ay maranasan mo yung buhay na ganap at kasiyasiya. John chapter 10, verse 10. Sinabi ni Jesucristo, siya ay naparito para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya, kasiyasiya, hindi kasyang-kasya lang. Umaapaw. No? Yan po ang gusto ng Panginoon Jesucristo. Pero para mangyari yun, nakita niyo po, yung ibinibigay ng Diyos, sinasakop mo yun. Yung ibinibigay ng Diyos, meron kang participation. Meron kang bahagi doon. Ibig sabihin ng participation, may part. Sa Tagalog ng part, meron kang bahagi. May gagampanan ng bawat isa. Kung pangako ng Diyos sa'yo, magkaroon ka ng bahay, may bahagi ka doon. Malamang, ikaw ay bibigyan niya ng negosyo muna siguro. At sa negosyo na yun, may bahagi ka. May gagawin kang trabaho. May work. Hindi pwedeng tamad. Napasin niyo ba yun? So, ibig sabihin po ng pananakop ay meron ka akong bahagi. May gagawin ako. At sa gagawin ko na ito, ito ay kasayahan sa akin. Ito ay excitement sa akin. Sino po excited na yung kanyang gagawin, parang pananakop niya, alam niya, iyon po ay pagtupad niya sa pangako ng Diyos sa buhay niya. Amen? Ganun ho yan. Ano po? Ang pananampalataya nga po ay, listen to this, okay? Ang buhay sa pananampalataya is, listen to this, God will never bring about any of His great works without coming through your own personal faith. Okay? In English ko lang no? Si Lord, walang gagawin ang Diyos na kahit anong dakilang gawa niya sa buhay mo na hindi sa dadaan sa sarili mong pananampalataya. Nakuha niyo ba yan? Ang Diyos, dakila ang Diyos. Tama? Ang gawa ng Diyos ay dakila at malawak at makapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Amen. But God will never bring about any of His great works without coming through your own personal faith. Naintindihan niyo po ba yan? Hebrews 11 verse 1, sabi po sa Tagalog, Hebreo 11 talata 1, ang pananampalataya ay katiyakan. Nakita niyo yan? Katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at panindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita.
Ang pananampalataya po ay, ulitin ko lang yung talata, ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan yan tungkol sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. So, ibig sabihin po ng bagay na ating inaasahan, ang pwede mo lang asahan ay yung ipinangako ng Diyos. Kung hindi pinangako ng Diyos, hindi mo yun pwedeng asahan. Kung pinangako ng Diyos at hindi mo alam yung pinangako ng Diyos dahil hindi ka nakapagbasa o hindi ka nakapakinig, hindi mo rin yon mararanasan. Hindi mo rin yon matatanggap, hindi mo rin yon ma-enjoy. Kahit pinangako ng Diyos tapos hindi mo nalalaman. Oo. Ang pangako ho ng Diyos ay parang ticket sa barko na 3 araw ka maglalakbay. Nakalagay pala sa likod ng ticket, libre lahat ng umagahan, tanghalian, hapunan. Eh, hindi mo nabasa yon. So, kahit nakasama sa ticket yung sa barko, kung nakasakay ka sa barko na yon, naintindihan niyo ba? Hindi mo binasa yung libre ang uagahan, tanghalian, hapunan sa loob ng 3 araw. Nakalagay sa ticket mo na binayaran yon, 10,000 yung ticket. Kung hindi mo nabasa yon, kahit kasama yon sa benepisyo mo, pangako yon ng ticket mo sa barko, halimbawa, ilustrasyon ho yan. Ha? Hindi ka kakain ng agahan sa barko kasi akala mo hindi libre. Hello? Ganun ho sa buhay dito sa mundo, mga kapatid. Ang daming pagpapala, pangako ng Diyos, pero kung hindi mo nalalaman, hindi mo yon mararanasan. Kaya napakalaga po na nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Alam mo kung paano paandarin ang pananampalataya. Kasi kung alam mo paandarin ang pananampalataya, tingnan niyo po, mararanasan mo ang mga bagay na inaasahan mo. Matitikman mo ang mga bagay na inaasahan mo na pinangako ng Diyos. Hello? Nandyan ba kayo? Nandyan ka ba? Pamilya na buo, hindi mo mararanasan. Alam mo na yung pangako, ba't hindi mo maranasan kahit alam mo yung pangako? Kasi hindi mo alam kung paano gamitin yung pananampalataya. May lupang pangako ka na, buong pamilya, maayos na buhay. No? Kaso nga, yung ating isipan hindi nag-aaral, hindi lumalalim. Hindi nagbibigay ng effort para talaga lumalim. Halimbawa, so kahit ang ganda ng pangako, dahil hindi mo alam yung pananampalataya, kasi po ang pananampalataya, ang gagawa, ang gaganap upang mangyari yung inaasahan mo. God will never do His wonders without going through your own personal faith. Hello? Hindi makakagawa ang Diyos ng dakilang bagay sa buhay mo nang hindi sa dadaan sa sarili mong, pang-personal mong paglago sa pananampalataya. Hello? Kaya kahit umupo ka dyan sa silya, kung ang personal mong pananampalataya ay hindi mo alam gamitin, hindi makakagawa si Lord ng great work sa'yo. Alam mo ba yan? Pero kung matututunan mo ngayon, sa umaga na ito, paano tong personal faith na to umandar, then mararanasan mo ang mga dakilang gawa ng Diyos. Sa buhay mo, sa iyong pamilya, sa iyong negosyo, sa iyong gustong simulan na negosyo, kung wala ka pang negosyo. Amen? Ganun ho yun. God will never bring about any of His great works without coming through your own personal faith. Maniwala kayo sa akin. Kahit umupo ka na umupo, kahit sumama ka ng sumama sa mga Christian, sa mga born again, pero yung personal faith mo, hindi mo alam gamitin, hindi mo alam patakbuhin, wala kang lalim, no? Hindi makakagawa ang Diyos ng dakilang bagay. Bagamat sa'y dakilang Diyos, bagamat sa'y makapangyarihang Diyos, actually, yung personal mong walang kakulangan mo sa faith, yun ang pwede maglimita sa mga mararanasan mo sa dakilang gawa ng Diyos. Yung personal nating kakulangan sa kaalaman sa faith. Kaya pumahalaga bilang pastor, ito ituro ko to sa'yo. Kasi pag natutunan mo to, ano man ang inaasa-asahan mo mula sa pangako ng Diyos, matitikman mo yon, mararanasan mo yon, at doon ka na mamumuhay sa pangako ng Diyos. Amen. Are you ready na mag-aral at lumalim? Amen. Amen? Amen. Sumigaw ng malakas na hallelujah, no? Yeah. Para po kinukonfirm ko lang po kung talaga tayo ay
Ito kasi mahalaga to. Tandaan nyo, hindi to pang isang araw lang, dito pang isang oras lang, yung pinapakinggan mo ngayon, pang isang linggo to. Okay? Pang 6 days to. Sabi mo sa katabi mo, 6 days yan. Okay, on the 7th day, Sunday uli next Sunday, attend ka uli. Amen? Sabi mo sa katabi mo, invited ka uli next Sunday. O, imbitahan mo na ngayon. First time na ngayon, amen, palakpakan po natin yung mga nag-iimbita. Okay? At next Sunday po, sabi mo sa katabi mo, kung bago, next Sunday uli, invited ka na. Kasi pang-6 na araw lang ho ito, kukulangin ho kayo. No? Hopefully nga, sana buong sino dito nag-aabang ka ng isang mensahe sa Diyos na magbabago talaga, buong buhay mo talaga. No? Buong buhay. Kaya po kung meron kang aaralin, kung meron tayong dapat na pagtuunan ng pansin, kung meron po tayong isang bagay sa Biblia na kailangan maging dalubhasa ka, malamang yan yung tinatawag na pananampalataya. Oo. Kung may isang topic, kung may isang aralin, kung may isang subject na kailangan kong galingan sa Bible, number 1 dyan yung aking faith. Faith. Ang daling sabihin sa English, sabihin mo nga, faith. Sabihin ulit natin, faith. Kasi ibig sabihin po ng faith sa Tagalog, gusto mo Tagalog na lang, pananampalataya. Ba, you know? Pananampalataya. 7 syllables. Ang ba? Faith na lang. Okay po ba kayo? Hindi kayo may stumble pag nag-Englishan tayo. Amen? Faith. Kasi sa Tagalog, pananampalataya. Kailangan po natin ito matutunan, mga mga mahal ng Diyos, ng mga minamahal lubos ng Diyos. Amen? Kasi po nakita ko ito, God is so great. Tama? And God only do great works. Tama? But He cannot do it. He cannot go beyond what you are believing in your own personal life. Hindi niya kayang higitan ng Diyos yung pinapaniwalaan mo. Nung pagdinihan niyo po ang Bible, sa Marcos Kapitulo 6, hindi siya nakagawa ng himala sa kanyang sariling sinilangang baryo kasi ang mga tao doon hindi na nananampalataya. Si Jesus. Marcos Kapitulo 6, makikita niyo yan. Si Jesus Cristo mismo hindi nakagawa ng anumang himala sa kanyang sariling sinilangang barangay kasi nga hindi na nananampalataya doon yung mga tao doon. Anak lang ni Maria yan. Oo, yung birhen na. Kunyari, birhen. Balabuntis naman. Ginanon siya. Kilala ko yan. May mga kapatid pa nga yan eh. Yung kapatid niyan, si James, si Jaime, kapatid niyan. Kilala ko, hindi yan Diyos. Yung sabi ho ng mga taga-barangay ni Jesus. Kaya po si Jesus walang nagawa sa sarili niyang barangay. Kasi nga tingin lang kay Jesus, kilala ko yan. Anak ni Mariang nagpanggap na birhen yan. Yun, ganun. Ibig sabihin, naging pamilyar. Naging parang ordinaryo lang sa kanila si Jesus. Naging parang ka-level lang nila. Kakilala ko lang yan. Parehas nga kami ng binagbibilhan niya sa palengke. Di ba yung tatay niya, si Jose, bago namatay, alam ko, diyan ako nagpagawa ng tukador. Ganun lang yung mga taga-kabarangay ni Jesus. Tingin lang na kay Jesus, anak ni Jose, yung karpenterong namatay, nawala na. Ganon. No, diyan ako nagpagawa ng aking hagdanan, ng aking pintuan, ng aking lamesa. No? Magaling gumawa. Kilala ko yan si Jesus. Ano lang, tao lang yan. Ganon. So walang pananampalataya. Tandaan mo, pag pamilyar ka, wala kang pananampalataya. Pag may pananampalataya ka, ang pangako ng Diyos pinapaniwalaan mo at pag-aaralan mo paano paandarin. Kasi pwedeng hindi aandar. Ilang kaya dito na mga Kristiyano na nagsasabi sa buhay nila na Kristiyano sila na may pananampalataya na umaandar? Oo. Ilan ho kaya sa atin ngayon na nandito ngayon sa simbahang building na ito, na may pananampalataya na umaandar? Na yung dating wala, mula sa wala, kaya po nilang magsilang ng mga bagay na mayroon. No? Na kaya ho nila talagang magkaroon ng ugnayan sa walang hanggan, kaya po nilang maging tiyak sa kanilang kaligtasan, amen? Tiyak na sila ay sa langit na talaga magkakaroon ng kabilang buhay o sakali sila'y mamatay kasi tiyak ang kanilang puso na nananampalataya. Ilan ho kaya sa atin? Ilan ho kaya sa atin talaga yung kanilang paglilingkod sa Diyos ay resulta lang ng kanilang nararanasang pag-ibig ng Diyos dahil ang kanilang pananampalataya ay nagbibigay sa kanila ng sense na ang Diyos ay totoo. Amen. Tinawag ko na lang kung sense. Yung nararamdaman mo ang Diyos kasi unti-unti ang pananampalataya mo ay
dumadami, nadadagdagan, bumibigat, lumalawak. Kung may tataba sa'yo, dapat tumaba sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, dapat ang tumaba sa'yo, kapatid, ay yung pananampalataya mo. Kung may lalapad sa'yo, kapatid, sabi mo sa'yo, kung may lalapad sa'yo, ay yung pananampalataya mo. Kung may kakapal sa'yo, hindi mo ka. Sabi mo sa kanya, kung may kakapal sa'yo, hindi mo ka. Amen? Sige, sabi mo sa kanya, dapat na kumakapal sa'yo ay ang pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Faith mo sa Panginoon. Kasi pong pananampalataya, Englishin ho natin, Hebrews 11:1 pa rin. Ano? Binasa natin Tagalog. English to, sabi diyan, now faith is the assurance. Mas magiging malalim po yung ating pagkaalam sa salita ng Diyos kapag po nakita pa natin yung ibang mga salita na mas nagpapaliwanag ano ibig sabihin ng pananampalataya. Kaya ini-English ho natin. Amplified do, yung nasa outline natin. Tingnan niyo po yung outline. Hebrews 11:1. Tingnan niyo, ang daming detalye. No? Gusto ko yung mga ganyan talata kasi mas naging malinaw sa akin. Mas napapag-aralan ko ng mas malalim ang salita ng Diyos kapag mas marami pang mga ibang salita na nag-i-explain. Because the Word of God will explain the Word of God. The Bible will explain the Bible. Amen? Sa Tagalog, ipapaliwanag ng talata yung sarili niya. Ganun yun. Hindi mo kailangan ng tao, hindi mo kailangan ng guro. Magbasa ka ng salita ng Diyos, magtanong ka sa Diyos, sasagot ang Diyos, gamitin mo yung isip mo, yung salita ng Diyos ang magpapaliwanag sa salita ng Diyos, yung talata magbibigay ng kaulugan sa talata. So ito lang po, in English lang. Now, faith is the assurance. Nakita niyo yung English? Ano yung sabihin ng assurance? Yan ang maganda sa Amplified. Title deed. Ano yung title deed? Titulo. So, pwede mo palang intindihin na ang faith ay titulo pala yan. Amen. Pag titulo, kahit hindi pa sa'yo, kahit hindi ka pa nakapagpatabon, amen? Pag nasa iyo ang titulo, kahit hindi ka pa nakapagpatabon, kahit isang dump truck ng lupa doon sa lupain na yon, pag nasa iyo ang titulo, sa'yo na yon. Ano daw po yung titulo? Faith. So pag may faith ako, may titulo na ako. Pag may titulo na ako, sa akin na. Oh. Amen? So kailangan, aking laliman ang puso ko, hukayin ko ang puso ko, iaruruhin ko yung puso ko, i-cultivate ko yung puso ko, na matuto yung puso ko na manampalataya sa salita ng Diyos na sinasabi niya, may lupang pangako para sa akin, umaapaw doon ang milk and honey. At kailangan, pagka kaya ko ng paniwalaan nyo, nakikita ko yung sarili ko naniniwala na ibig sabihin, mayroon na akong faith, ibig sabihin, mayroon na akong assurance, ibig sabihin, mayroon na akong title deed, ibig sabihin, mayroon na akong confirmation ng mga bagay na inaasa-asahan ko sa Kanya. Hallelujah. Praise God. Dakilang Diyos. Amen. So, ganun ang pananampalataya, mga kapatid. Sino po nakakaunawa ng verse? Okay? No? Ano pa po sabi sa English? And, ano daw din daw yung faith? The evidence. Yun na mismo ang ebidensya, yung faith. Yun na mismo ang titulo, yung faith. Asan ang titulo? Yung faith. Kung sa sasakyan naman, ano ba ang tinatawag? Kung mayroon na po mga sasakyan noong unang panahon, it is the ORCR. Amen. Sino po dito gusto mo magkaroon ka ng ORCR? Ng mga bagay of the things you hope for. Kaya mahalaga po may inaasa-asahan ka. Ano ang inaasa-asahan mo sa Diyos? Sa binasa po natin kanina, lupang pangako. Sabi mo nga, lupang pangako. So malawak po itong lupang pangako sa Josue 1, talatang 1 hanggang 11. Sa panahon natin, hindi lang po ito literal na lupang pangako. Kasama ho dyan yung literal na lupa na meron ka. Pumalakpak ka sa Diyos, purihin mo siya kung nananampalataya ka. No? Huwag mo unahin yung palakpak, unahin mo yung pananampalataya. Mahirap pumalakpak lang na walang pananampalataya talaga. Oo, ganun ho yun. Mahirap po talaga pumalakpak na walang pananampalataya. Pero pag may pananampalataya ka, kahit mag-isa ka pumapalakpak ka. Kausap mo ang Diyos habang nasa tricycle, papuntang Baliwag. No? Inaalala mo siya, ba't tinitingnan mo yung mga kabukiran na nagiging subdivision. Amen. Grabe, one day din magkakaganito. Uy, si Lord John, amen? So, kumakain, lumalakas, lumulusog, lumalawak, kumakapal yung pananampalataya mo. Amen? Kasi sa isip at diwa mo, hindi lang pagkalinggo, na masaheros ka mo, Lunes, papunta doon sa Baliwag, pero habang nandun ka, naisip mo si Lord. Amen? At nangungusap ang salita ng Diyos sa'yo kahit nasa tricycle, kasi nga, nag-devotion ka, amen?
Nagbasa ka ng Biblia, di ba? Mainit ang pag-ibig mo sa Diyos, so ang dali mong kausapin ka ni Lord. Amen? So kahit naka-single motor ka doon, naka-helmet ka man lang, di ba? Lord, nag-worship ka, lagi kang pupurin, brum brum, biringke. Pero nag-worship ka, amen? No? Bigla mo maririnig ang Panginoon. Alam mo, anak, bibigyan kita ng 4 wheels. Lord, ikaw, o naman Lord, kahit wala yan, Lord. Amen? Mapapagano ka di ba? Bigla kang lalong maniniwala. Yes, magkaka-4 wheels ako. Pero 3 months ago, di ka naniniwala doon. Napakhirap ng buhay sa Pilipinas, gumaganon ka, di ba? Walang iya talaga si Duterte, gumaganon ka. Yung mga Marcos, gumaganon ka. Asal ka 3 months ago, pero kasi nag-grow ka. 3 months ago, ganun ka magsalita sa sarili mo. Pero ngayon, alam ko, Lord, kahit na wala yung 4 wheels ko naman, Lord, ako, masaya na ako sa motor, di ba? Lagi kang pupuri. Biring ka lang. Pero si Lord, ganun Nagkikiss mo ibig sabihin nun? Lupang pangako yun. Lupang pangako yun. Amen? Amen? Bahagi ho yung malawak ko pag sinabi mong lupang pangako. Kaya makita niyo sa Biblia, sinasabi lupang pangako sa Hosea Kapitulo 1, flowing with milk and honey yun. Kasi nung panahon nila, milk and honey, yun ang gusto nila. Sa panahon ngayon, kasama po doon yung gusto mo rin, naka-align. Sabi mo, naka-align. Naka-align sa plano rin ni Lord, sa gusto rin ni Lord para sa'yo. So yung gusto mo, tsaka gusto ni Lord, isa. Amen? Kung kailan gusto ibigay ng Diyos sa'yo, yun din ang gusto mong, kailan mo gusto matanggap. Hello? May tao ba? Kasi nga, kasama yun sa pagsamba mo. Kasama sa buhay pagsamba mo. Yung pananampalataya mo. Ang pananampalataya mo, lumalaki, kumakapal. Kapag ka talaga sumasamba ka talaga, hindi lang linggo. Amen? Nangungusap ang Diyos sa'yo, di ba? Madali kang mabulungan ng Diyos. O, nabwisit ka na naman sa misis mo. Ano ba yan? Diba, ganyan ba talaga, di ba? Minsan nakukonsensya ka. Actually, ginagamit ng banal na spirit yung konsensya mo para i-remind ka. Huwag kang magalit ngayon sa misis mo, di ba? Huwag kang magalit sa mister mo ngayon. Huwag kang magalala. I-bless ko yung mister mo. Payayamanin ko yung mister mo. Pag-pray mo yung mister mo. Kaya may misis, pag-pray mo yan. Lagi yung mister mo. Amen? Lord, yung mister ko, pagpalain mo siya talaga para lahat ng gusto ko mabigay niya sa akin. Ganun yun. Amen? No? Mga misis, amen? Di ba ganun yun? Di ba ganun ka magpe-pray Di ba? Ano yung pananampalataya yun? Nakita niyo po dapat nag-iisip ka para nabubuo mo sa sarili mo. Paano ba to? Mga tinuturo ni Pastor Jack, paano ko ba yan isasagawa? Paano ko ba mararanasan yan? Hindi lang ako nakinig. Amen? Ako rin hon, tagapagsalita, ayoko nakikinig ka lang. Gusto ko matikman mo, maranasan mo, doon ka na tumira, doon ka na mamuhay sa pinangako ng Diyos sa'yo. Okay? So pag-aralan natin to, mabilis to, 3 lang. Una, ito. Tandaan mo to, kailangan mo ng new season. Sabi mo new season. Renewal of mind. Pag sinabi pong new season, renewal of mind. New season requires new way of thinking. Ang bago pong season, no? Ang bago pong, ano ba sa Tagalog ng season? Panahon. Time yata Season. Ano yun pa? Panahon. Si McWeather yun, panahon. Weather, di ba? Panahon, ibig hirap sa Tagalog, panahon. Kasi pag panahon, buong isang taon, panahon din yun. Di ba? Isang buwan, panahon din yun. Pag in-English mo kasi, season, ibig sabihin ng season, sa totoong season, mayroong winter, spring, summer, fall. Season, ibig sabihin po hirap sa Tagalog talaga, no? New season, ibig sabihin ng new season, hindi po ito yung isang buwan, isang linggo lang. Ibig sabihin ng season, may bagong dadating sa buhay mo. Amen? May magandang mangyayari sa buhay mo. Parang si Josue, ganito yan. Patay na si Moises. Diretsahan si Lord. Nakita mo si Lord magsalita? No? Yung binasa natin kanina sa Tagalog. Josue 1, talata 1. Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh. So namatay lingkod ng Diyos na si Moises. No? Si Yahweh po, Diyos, ibig sabihin niya, pangalan ng Diyos yan. Sabi nga natin, Yahweh. No? So pagkamatay ni Moises, lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue, yung kasunod po ni Moises na leader, sinabi ni Yahweh kay Josue, nakita niyo po si Yahweh nagsabi kay Josue, si Yahweh nagsabi sa susunod na mamumuno na leader, ikaw yon, sabi mo sa katay mo, ikaw yon, no? Anak ni Nun, yun ang pangalan po niya, no? At lingkod ni Moises, yun po si Josue. Ito sabi ni Lord, yung verse 2. Ano sabi ni Lord kay Josue? Tingnan niyo, patay na ang lingkod kong si Moises. Rekta magsalita ang Diyos, patay na. Ibig sabihin,
huwag ka nang umasa. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang umasa sa nakaraan. Oh, sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang umasa sa nakaraan. Patay na yon. Huwag ka nang umasa sa ex mo, may iba na yon. Parang ganon. Amen? Tapos na eh. Patay na, sino? Si Moises. Ha? Kaya ngayon, wala na siya, humanda ka na ngayon. Yun ang maganda sa verse 2, humanda ka. Sabi mo sa katabi mo, humahanda ako. Sabi mo sa katabi mo, naghahanda ako. Yan. So ano paghahanda ginagawa natin, kapatid? Kasi kailangan mo maghanda eh. Kasi nga may new season ka eh. Hindi ka lang ngayon lingkod lang ni Moises. Nakita niyo si Joshua? Una lingkod lang siya ni Moises eh. No? Ha? Yung verse 1, balik mo sa verse 1. Sino ba si Joshua? Oh, Josue, anak ni Nun at lingkod ni Moises. Yun si Joshua. Si Moises, lingkod ng Diyos. Tapos si Moises na lingkod ng Diyos, meron siyang tinatawag ding lingkod, si Josue. Ha? Yung disciple ni Moises, si Josue yun. Amen? So dito po sa verse 1, sino po si Joshua dyan? Lingkod lang siya ni Moises. Sa verse 2, tingnan mo, lingkod na siya ng Diyos. Iba na. Tawag dyan, new season. Meron dito sa Glorious City Church, papasok ka sa new season ng buhay mo, hindi na ito kagaya nung dati talaga. Oh. Hindi na ikaw yung parang sarili mo lang dala mo, no? Sarili mo lang iniisip mo, sarili mo lang wala kang pambayad. Ngayon, ikaw na leader. Kahit 12, kaya mo na sagutin, parang ganun. Kahit 12, kaya mo talaga ilibre, parang ganun. Sino excited sa ganun? Kaso, kailangan mo dito ng bagong utak. Sabi mo, bagong utak. Pakinggan niyo po yung aking illustration. Ganito po yung bagong isip na kailangan natin. Ngayon, kung wala kang pera, example lang to ha, kung wala kang pera ngayon, pwedeng ang mindset mo ay, kailangan kong magsumikap. Kailangan kong tumodo kasi walang kakainin ng aking mga anak. Mindset tawag dyan. Diba? Amen! Palakpan po natin ng Panginoon, no? Magandang mindset yon. Pero, pag kumikita ka na ng 50,000 pesos, dahil nagsumikap ka, dahil nga ang mindset mo, walang kakainin ng anak mo, kumita ka ng 50,000 pesos, kumakain ng anak mo nun. Hello? At yung mindset na, kailangan ko magsumikap, walang kakain ng anak ko, hindi natatalab. Oh, hello, may tao ba dito? Nagigis nyo ba yan? O nandun pa lang kayo sa level na walang makain ng anak mo? Mindset. Sabi mo sa katabi mo, mindset. Kasi pwedeng mindset mo ngayon, kaya ka masipag ngayon, wala lang kakainin yan. Wala lang pang tuition fee yan. Paano nga kung dahil nagsumikap ka mula sa ganong mindset, no? Ikaw ay umasenso, meron ka ng 50,000 pesos, halimbawa lamang no? A month. Sigurado, i-maintain mo na lang yung dati mong effort. Hindi ka na mag-new season. Kasi ang new season, kailangan ng new mindset, mga kapatid. Naintindihan niyo po ba yung point number 1 natin? Ha? Paano kung kumakain na yung mga anak mo? Tapos gusto mo pumunta sa 100,000, kunyari, na monthly income ng family mo. Pero ang motivation mo pa rin, wala ka silang kakainin. May kakainin na nga eh. Alam niyo mangyayari sa'yo? Papasok ka ngayon sa tinatawag na comfort zone. Magiging komportable ka. Meron ho dito, nandun ka nalang nakatira ngayon sa tinatawag na cave of contentment. Tawag mo dyan sa mga lalaki, meron kang man cave. Komportable ka doon kasi meron ka na ngayong, nung nag-effort ka dahil wala kang makain, nung nag-effort ka dahil wala kang pambili ng gusto mo, tumodo ka, nakarating ka naman from 0 to 50,000 pesos a month, kunyari. Pero pag nandoon sa 50,000 pesos a month, yun na ang magiging comfort zone mo. Yun na, delikado na yun. Bakit? Kasi comfort zone is the real poison. Noon ko pa sinasabi sa inyo yan. Hindi ka mag-new season. In 2024 mo, same lang, copy-paste lang ng 2023. Kasi mas madali na nakaupo lang ako dito, sa upuan ko, no? Sa aking gaming chair, sa aking man cave, cave of contentment, pero hindi na ako didiretso sa promised land. Kasi nakakakain naman ako dito sa labas ng lupang pangako. Konting effort, bakit ko paguguloy yung sarili ko? Parang sa may mga trabaho ngayon, may 30,000, 40,000 ka, ba't ko paguguloy yung sarili ko? Ba't pa ako magninegosyo? Okay na, ayan, problema. Ha?
na-trap ka sa cave of contentment. Sabi mo, cave of contentment. And one day, yung cave na yan will be your grave. Diyan ka na ngayon pupuksain, isa-salvage ng demonyo. Kasi mag-isa ka lang dyan. Di ka lalabas. Kasi kahit di ka lumabas, kahit papano may kakainin naman ng pamilya mo. Sa totoo, mas maraming pinapatay po na pangarap ang comfort zone kaysa sa failures. Nakikinig ka ba? Mas maraming pinapatay na malaking pangarap ang comfort zone kaysa sa mga failures and mistakes. Mag-ingat ka. Yan po ang kalaban ng new season mo. Kasi sa new season, pag sinabi mo, masarap i-declare, new season, pero requirements doon, renewal, magbabago ka ng new mindset. Magkakaroon ka ng new mindset, sorry. You need a new mindset. So yung mindset mo dati, kailangan ko magsumikap, magtrabaho, gawin ang lahat para may makain ng pamilya ko. So yun ang motivasyon mo. Yun ang mindset mo. So bibigyan ka ng enerhiya nun, bibigyan ka ng sigla nun, di ba? Na kahit may mga pagsubok, kahit mahirap, titiisin mo. Kasi nga, ang mindset mo, walang kakainin ng aking mga anak. So paglipas ng 6 na buwan, meron ka ng 30,000 o 40,000 pesos a month. Mag-i-stay ka na doon. Anyway, wala na kami sa Ehipto, hindi na kami alipin sa Egypt. Amen? Ganun po yung Israel eh. Ha? Anyway, nakasurvive kami sa desierto ng 40 years. Kumakain kami ng sky flakes mula sa sky, kaya sky flakes eh. Mana, no? Yung mana, yung tinapay, hindi nila kung ano tawag, di ba? Sabi nila, mana. Yun po kinakain nila 40 years. Provided po lahat yun. Tapos may mga pigeon, may mga pugo na dadating. Iluluto lang nila yon, ano? Ipiprito nila, iniiyaw nila, mang-inasal, adobong, lahat. Adobong pugo, no? Sinigang na pugo, lahat. Nagawa nila ng putahe. Di ba? 40 years. Hindi naluluma yung kanilang mga Adidas, no? 40 years, hindi naluluma yung mga damit nila. So, ang saya, ang sarap. Bakit pa tayo pupunta sa digmaan? Kasi pagka ibibigay ng Diyos sa iyo ang lupang pangako, mananakop ka. Ba't pa ako mananakop? Ba't kailangan ko pang dalhin yung sarili ko sa pananakop? Okay na ako dito. Tawag po dyan is your current existing season. Kaya ang kalaban mo dito, hindi po masasamang elemento. Ang kalaban mo dito, yung nakaraan mong magandang tagumpay. Hello? Ang kalaban mo dito, yung umandar na sistema mo na ngayon nagbigay sa iyo ng 30,000 pesos a month. Yun ang kalaban ng 100,000 pesos income mo. Ang kalaban ng iyong completion ng 12, masaya na kayong 4 sa cell group. Ang kalaban na magkaroon ka ng team of 144 is yung barkada na kayo ng team of 12. Hello? Yan ang kalaban talaga. No? Naintindihan niyo po ba yan? Kasi kailangan magbago ng mindset. Kaya dapat po maging mindset mo spiritual. Dapat ang mindset mo malawak. Dapat ang mindset mo hindi galing sa pangangailangan. Ang mindset mo hindi galing sa magugutom kasi pamilya ko. Dapat ang mindset mo galing sa vision ni Lord. Na sinasabi niya. Ang sabi niya, you go into all the world. Pumunta kayo sa iba't ibang panig ng daigdig. Sinasabi niya kay Peter, kay James, kay John, sa 12 niyang alagad, wala pang eroplano nun, wala pang embassy nun, wala pang visa, walang passport. Paano namin ito gagawin? Kasi sabi ni Jesus, lawakan mo yung isip mo. So huwag kang magtrabaho kasi magugutom sila. Magtrabaho ka kasi may pangarap ka para sa gawain ng Diyos. You will become a kingdom financial back armor. Sino excited sa ganyan? Nakita niyo bang ganun magnegosyo? O kailangan mo lang ng pambili ng iPhone 16? Hello? O kailangan mo lang ng pampayabang sa mga kaibigan mo? O kailangan mo lang talaga ng pang-flex sa My Day mo? Yan. Pang-post sa My Day mo. Pero pagka ang iyong mind, hindi na sa pangangailangan, hindi na sa pagmamayabang, hindi na sa pagiging Christian social climber, ha? Ang mindset mo is para sa vision, sa gawain ng Diyos, para sa church, para sa kingdom advancement, para sa glorification ni Lord. Yun ang mindset mo, tingnan mo, iba ka magbi-business. Kasi mas mataas yung mindset. Sabi mo, taasan mo yung mindset mo. Sige po, palakpakan mo ang Diyos kung nababago yung isip mo. Kaya kailangan po, yung utak mo mahugasan ng dugo ni Kristo. Yung isip, kasing isip natin makasarili. Lagi natin ginagamit yung ating, lagi natin ina-activate yung ating victim card. Victim card activated, kawawa kami.
Kawawa ako. Anong magagawa ko? Yung presidente kasi, yung gobyerno kasi, laging ganun. Dapat umalis ka na sa ganyan. Dapat ang mindset mo, magsusumikap ako para sa akin. Tama naman yun, mahal mo anak mo. Hindi ko sinasabing mali yung isipin ng anak, pamilya, marami pong anak, 4. Amen? Pero may mas malaki po akong goal doon. Yung pinapagawa ni Lord, you go into all the world. Ano yung ibig sabihin na you go into all the world? Magiging global yung isip mo. Magiging world class ang iyong level. Nasa utak ho yun. Change of mind. This time, hindi ka lang tatanggap ng skyplague sa umaga. Sabi ni Lord kay Josue, tibayan mo yung loob mo, lakasan mo yung loob mo, magbago ka ng isip kasi mag-aangking ka ng sarili mong ubasan. Amen? Magkakaroon ka ng sarili mong bahay, lupain. Magkakaroon ka ng mansyon, karwahe, kotse. Magkakaroon ka ng sarili mong private army. Magkakaroon ka ng sarili mong malaking bank account. Mag-ready ka, ibahin mo yung utak mo, hindi ka pang baryo kahit nasa baryo ka. Amen. May tao po ba dito? Ha? Come on, purihin mo ang Panginoon, Jesus. Ang Panginoon Jesucristo. Thank you, Jesus. So, binibigay ng Diyos to, itong tapang na to, sa mga tao talaga na nakakaintindi kung ano nangyayari. Hindi ako pwedeng magkaroon ng pangako ng Diyos na hindi ako makikipagdigma, na hindi ako mananakop, natitiwang-wang lang ako na hindi ako magbabago ng isip. Amen? Tingnan niyo po, mindset, change your mind. No? For example, pagdating sa love life, magla-love life ako, gusto ko ng ka-holding hands. Ganun lang. Magla-love life ako, gusto ko lang pag umaga, mayroon ng mag-I love you, I miss you sa akin. I-program mo na lang yung AI. Di ba? No? Yun lang, ganun lang. Maganda rin yun, nakakakilig din yun. Pero ba't i-level up mo? Gusto kong makapangasawa. Kasi ang sabi sa Bible, the Lord will bless me to bless other family. Wala akong asawa, Lord. Paano ko i-bless ibang family? So, Lord, requirements, bigyan mo ko ng asawa. Tingnan mo, bibigyan ka ni Lord na mapapangasawa. Amen. Mga young people, bakit ka mag-girlfriend, boyfriend? Kasi lahat ng barkada ko, meron ako lang pangit eh. Okay lang yun. Lahat tayo dating pangit. Sabi mo sa katay mo, dati ka lang pangit. Nag-encounter ka kay Lord, kaya ka lang gumanda. Amen? O, pumalakpak kay Lord, yun ang gets niya. So, yung katabi mo malungkot, baka di pa nag-encounter. Yung may katabi mo kung pangit, kailangan mag-encounter. Amen? No, kasi po yung encounter, nagulat ako yung mga pangit sa GC. Sino nag-encounter, pumogi. May nagka-crush, iniwan si Lord. Huwag mo naman ganunin si Lord. Ha? Pangit mo lang dati, nag-encounter ka, gumanda ka. May nagka-crush sa'yo. Tapos ngayon, wala ka na sa church. Tag nyo na lang po. No? Naka-online, di na mawawala. I-tag ninyo. Ialagay nyo sa YouTube, tag nyo lahat. Dati ka lang pangit. Hashtag mo. Tag mo sila. Tag mo sila. Dati kang pangit kung di ka nag-encounter. Tapos may nagka-crush sa'yo, iniwan mo si Lord. Huwag mo ganunin si Lord. Kasi nga hindi nagbago yung mindset eh. Gumanda lang yung mukha dahil sa encounter, tapos yung utak pangit pa rin. Pag utak pangit ka, feeling mo kailangan mo ng asawa kaagad. Mababaw ka lang mag-isip, kailangan mayroon nag-I love you sa akin, kailangan may naghahatid sa akin, kailangan may sumusundo sa akin, kailangan pag Valentine's, kailangan may pinagpapagandaan ako ng kilay, sayang naman yung kilay ko. O, ganun, yun lang, napakababaw naman yan. Sabi mo sa katay mo, huwag ka na magpababaw. Napakababaw niyan. Huwag ka na maging shallow. Babaw eh. Sabi mo sa katay mo, laliman yung utak mo. Ha? Bakit ka nagpapaganda? Para yung tamang lalaki na mas mahal si Lord kaysa sa akin pagdating niya, kahit papaano man lang. Yan. Mga ganun. Amen? No? Kasi magkasama kami maglilingkod kay Lord. Amen? No? Bakit ka nagpapaganda? Kasi sabi sa Bible. Sino dito nagpapaganda ka dahil sabi sa Bible? Mga girls. Tingnan nyo, bakit ka nagpapaganda? O di mo alam. May verse yan eh, Ruth 3:3. Ano sabi doon? Maligo ka, magpabango. Nasa Bible yan eh. Amen? Oh, hindi ka nagbabasa. Ruth 3, malalim. At least nasa Bible. Amen? O di nyo kasi alam. Di nyo kasi hinahanap nyo sa Bible eh. Hanapin nyo lahat sa Bible para tama ang utak nyo. Amen? Para tama ang utak ho natin. Amen? Walang galang na ho. Amen? Pag ninyo ko masakit eh. Tama ang utak nyo, masakit. Ba't ikaw, pastor? Sinamay ko na yung sarili ko para tama ang utak natin. Amen? Tingnan mo, pagka nagtatides ka, iba na naman ang utak mo. Di ubra yun eh. Tatides ako para tumama ako sa wedding. Sure, tama kay Lord. Ang ginawa mong wedding yun, tides. Ito, iba to. Maganda sa church na yan. Kasi dito talaga, ang galing ng exchange rate eh. No? Yung 10% ko, tama ng times 100. Ginawa mong wedding si Lord.
Ganun ba mag-tithes? Ganun ba mag-offering? Ha? Kaya pala pagka nag-tithes ka, tapos nakalipas ang 2 buwan, walang bumalik, galit ka na sa church. Ayoko na, loko-loko yung pastor dyan. Gaganunin mo bigla. Manang yung utak mo ganun. Matuwig utak natin ganun. Di ba kaya ka, ito, tingnan nyo. Kaya ka di ko lang amen kay sa ako kaya ako nagtatize dahil mahal ko si Lord. Ay, hindi ko alam sa inyo. Ganun lang kasimple yun. Renew your mind. Mas lawakan mo, mas laliman mo naman. Yung new season mo, hindi pwedeng old mind. Ha? Tingnan niyo po si Solomon. No? Tingnan niyo si Solomon to, mga kapatid. Ha? No? Number 2, new level. Sabi mo nga, new level. Tingnan niyo po si Solomon dito. Ha? Ito, parang si si Joshua. Kung si Joshua namatayan ng leader, si Moises, ito naman si Solomon, buhay pa yung tatay niya, pero sabi ng tatay niya, ito yung anak ni David. Sabi mo anak ni David. So may anak si David, si Solomon, sabi ni David, ayoko na maging hari, ikaw na. Parang ganun lang, to make the long story short. So si David po, buhay pa naman yan, no? At ginawa na po niyang hari si Solomon. Solomon, the son of David, sabi po sa verse 1, established himself securely over his kingdom. Napakagandang talata. Tingnan niyo verse 1. Solomon, the son of David, established himself. Sabi mo sa tabi mo, establish yourself. Hindi ba mag-establish sa'yo? Wala kasi nag-establish sa akin. Wala kasi, ibig sabihin ng establish, walang nagtatayo sa'yo na maayos. Walang nagtataguyod sa'yo. Kung walang magtataguyod sa'yo, itaguyod mo ang sarili mo. O yan po ginawa niya dyan, verse 1, no? He established himself securely over his kingdom, and the Lord his God was with him, and made him exceedingly great. Ginawa po sobrang dakila ni Lord itong si Solomon. Ha? Sa Tagalog, naging matatag ang paghahari ni Solomon na anak ni David sapagkat pinagpapala siya ng Diyos niyang si Yahweh at pinalakas ang kanyang kapangyarihan. Ha? Pinatawag, verse 2, ito yung kwento, pinatawag niya ang buong mga pinunong namamahala sa libo-libo at sa daan-daan, ang lahat ng may kapangyarihan at ang buong bayan. Verse 3, isinama niya ang mga ito sa burol ng Gibeon, sa toldang tipanan, na ginawa ni Moises noong sila'y nasa ilang. Verse 4, ngunit wala roon ang kaban ng tipan sapagkat ito'y kinuha ni David sa lungsod ng Jeyarim at dinala sa Jerusalem, sa toldang tinayo niya roon. Verse 5, ang nasa Gibeon, sa harap ng tabernakulo ni Yahweh ay ang altar na tanso na ginawa ni Bezalel, anak ni Uri at apo ni Hur. Verse 6, pagdating sa Gibeon, ito ginawa po ni Solomon. Sabi mo sa katabi mo, next level. Verse 6, ito ginawa ni Solomon. Ha? Pagdating sa Gibeon, nag-alay. Sabi mo sa katabi mo, mag-aalay. Nag-alay si Solomon ng 1,000 handog na susunugin. Baka ho yun. 1,000 handog na susunugin sa altar na tanso na nasa loob ng toldang tipan. So ginawa po ni Solomon dahil sa yung bagong hari, siya nasa bagong season, no? Kailangan niya gumawa ng something na hindi pa niya ginagawa dati. At yun ay ang magbigay sa Diyos na hindi pa niya ginagawang pagbibigay. At ang pagbibigay, sabi ko nga sa inyo, hindi weteng. Hindi para may bumalik sa'yo, tumama ka. Sure tama dyan, sure tama kay Lord. Parang gano'n eh. Hindi po. Kaya ka nagbibigay kasi palatandaan nyo ng tunay mong pag-ibig sa Diyos. Ng tunay mo talagang pagpapasailalim sa paraan ng Diyos. Ng tunay mo talagang pag-ayon sa kalooban ng Diyos. 1,000 kalabaw or baka ang kanyang hinandog. Magkano po isang baka ngayon? Magkano isang baka ngayon? 40,000 pesos isang baka. Times 1,000 mo yon. Yun, ganun kalaki yung bigay. Yung bigay po na handog ni Solomon. Magkano yon? 40 million pesos. Tanong mo katabi mo, may 40,000 ka ba dyan? Sige, may 40,000 ka? 40,000 na lang. Tingnan mo yung piso mo. Kung sino po dito may bariyang 40,000? May bariya ho kayo 40,000. Mamiso. Tingnan nyo yung piso ninyo, may kalabaw. Amen? Yun. May kalabaw di ba? 40,000. Gusto nyo, isang kalabaw pa lang katapat yan. 40,000. Next level to. Kung gusto po natin ng next level po na season, kailangan mo ng next level na worship. Sino po dito nag-worship ka kanina, first time ka nagtaas ng kamay, 6 months ka na sa church?
i-bless ka ni Lord kasi may ginawa ka na hindi mo pa ginagawa na pagsamba dati. Oh. Sino dito ngayon lang sa preaching na to, ngayon ka palang nagsimulang pumapalakpak sa Diyos? Alam mo, may matindi mangyayari sa buhay mo kasi meron kang ginawa na hindi mo ginagawa dati. Oh, yan na, sinasabi ko sa inyo. Tingnan nyo, sa dati ninyong sinisimbahan, hindi kayo pumapalakpak, di ba? Yung dati mong reliyon, hindi ka nananampalataya. Yung dati mong reliyon, hindi ka naglilingkod. Yung dati mong reliyon, wala kang binabago sa ugali, sa asal, sa bisyo, wala kang tinanggal. May nangyari sa'yo? Wala. Pero ngayon, pag may ginawa ka na hindi mo pa ginagawa dati, doon mo lagi ma-attract ang puso ng Diyos. Ano nangyari doon? Tingnan nyo. Kinagabihan, yun na, verse 7. Ano mangyayari mamayang gabi? Pag meron kang matinding pagsamba na hindi mo pa ginagawa, pero ginawa mo for the first time. Kinagabihan, nagpakita ang Diyos kay Solomon. Gusto mong pakita ang Diyos sa'yo? Gumawa ka na din pa ginagawa dati. Yan. Hello, may tao po ba dito? Gusto mong magpakita ang Diyos sa'yo? Gumawa ka na hindi mo pa ginagawa dati. Amen? Kung dati nakatunganga ka sa worship, ulitin mo, sige, tumunganga ka na lang every day. Every Sunday. Every week. Pero gusto mong parana sa'yo ang Diyos? Kaya marami pong mga tao hindi na naranasan ng Diyos, kung ano lang yung ano sila. Ganito ako ganito lang. Pero pag ginawa mo mag-extra mile, mag-extra effort, lumabas lang kahit konti doon sa nakasanayan, may mararanasan kang bago sa Diyos. Oo. Verse 7, no? Di po, yung dakilang palakpak sa Diyos. Kinagabihan. Nagpakita. Sino po dito naranasan mo pumalakpak ng 5 minuto straight? Palakpak lang. Yan. Di mo pa nagagawa yun. Baka sa inyo, 5 seconds. Wait na ako. Wala na akong lakas. 10 seconds. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. Hop! Yung katabi mo, ayaw na. 1,000 palakpak. Ibang usapan yan, Pastor. Mangangawit kilikili ko dyan. Mas malo pa kilikili mo kaysa sa Diyos Ayaw mo mangawit kilikili. 1,000 palakpak Palakpak lang hindi, joke lang. Mabumalik ka na sa pagsamba sa anito kay Bathala. Alam niyo po yung Bathala, hindi si Yahweh yun. Ibang Diyos yun. Dati kala ko Bathala hindi. Mali ho yun. Pag inaral niyo pong kasaysayan ng Pilipinas, si Bathala, ibang Diyos ho yan. Hindi ho yun si Yahweh. Anyway. Verse 7, kinagabihan, nagpakita ang Diyos. Doon nakita nyo, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, eto na, sabi ng Diyos ano sabi ng Diyos kay Solomon? Ano sabi ng Diyos kay Solomon? Hello? Ano sabi ng Diyos kay Solomon? Sabihin mo kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Si Lord dyan, Bakit may ganun siya? Ako wala. Wala ka namang ginawa na more than hindi mo ginagawa dati. Bakit si Solomon tinanong ng ganun? Sana all. Puro sana all. Diba? Sana all tayo, sana all, mga kapatid. Yan sinabihin mo, kailan dito talaga natapos mo talaga yung buong service? Yan. First time yan, No? Amen. Praise God, no? Sino dito yung for the first time ginulat mo si Lord? No? 6:30 a.m. nandito ka na, una ka pa sa worship team. Iba yan. Amen? Bukas naman ho yan Amen? Sino dito talaga yung buong baon mo na 1 linggo, Lord? Sa'yo to, Lord. Love kita, Lord. Kahit walang bumalik, Lord. Fasting ako 1 linggo, 5 days sa school. Yan. Sino nandito pa? Amen? Sino dito magsishare ako ng gospel kahit nakakaya? Ganun. Magsishare ako ng gospel sa school ngayon. May maboborn again ngayon, 3. Para kay Lord. Sino yung ganyan? Hindi mo ginagawa dati. Ngayon, pag ginawa mo, hindi mo ginagawa dati para sa Diyos, ito mararanasan mo yung ganyan. Nakita niyo po yung ganyan? Si Lord talaga, pupuntahan ka. Si Lord magpapakita sa'yo. At hindi lang nagpakita. Mayroon pang sinasabi si Lord. Ang sabi niya, sabihin mo sa akin, kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Kasi hindi ako magpapatalo sa bigay mo sa akin. May ibibigay ako sa'yo na hindi mo mapapantayan. Yung 1,000 mong baka times 40,000 each, hihigitan ko yan. Hindi ako magpapatalo sa'yo sa bigayan, sabi ni Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Tawag dyan, next level. Sabi mo, next level.
Mga kapatid, sana buuin ninyo, no? Buuin mo sa sarili mo. Hindi po ito patsi-patsi. Pagka tayo po mananampalataya, dapat na i-connect mo. Pag nagtatice offering ako, hindi dahil gusto ko may bumalik sa akin. Bagaman sinabi rin ng Bible verse naman, bubuksan niya ang durungawan ng langit. Nakalagay din naman sa Luke chapter 6 verse 38, 30-fold, 60-fold, 100-fold return naman sa aking offering. Amen. Sinabi rin naman niya, pag binagbigay ko ng first fruit, the blessing will dwell in my house. Pero hindi ko yun naasahan. Hindi yun ang gusto kong mangyari. Kaya ako nagbibigay nito kasi wala lang to sa akin dahil mahal ko ang Diyos. Hello, may tao po ba dito? Totoong Kristiyano? Ganyan na po ginagawa namin, pastoran. No? Yung ibigay talaga sa Panginoon. Nagbibigay ka hindi dahil kailangan may bumalik. Nagbibigay ka kasi mahal mo ang Diyos. At never kung nakita si Lord nagpatalo. Oh. Mula noon hanggang ngayon. Dati noon yung aking tithes 800, yung offering ko 1,200. 2009 nung nagtatrabaho ko sa Parañaque. 8,000 kasi sweldo ko eh. 800 kay Lord, 1,200 offering. Never ko nakita nagpatalo si Lord sa akin. Hindi magpapatalo si Lord sa akin. Tatapatan at tatapatan at tatapatan niya yan. Hindi lang tatapatan, hihigitan niya. Ayaw, next level. Kaya doon ka mapupunta sa next level eh. Paano ka napunta next level? Ginantihan ka lang ni Lord. Ay, walang tao ho dito. Alam mo yung next level mo? Kaya ka nagkaroon ng next level, ginantihan ka ni Lord. Next level yung pamilya mo kasi binigay mo yung sarili mo sa Kanya. Kaya binalik niya sa'yo buong pamilya. Nakita mo, isa lang binigay mo sa Kanya, yung ikaw lang. Binalik niya sa'yo, may anak ka na ngayon, may asawa ka na ngayon. Hindi siya magpapatalo. Oh. Yung aking motor na Honda Wave, tatalunin kayo no sa evangelism. Oh. Yung Honda Wave ko, walang ibang pinuntahan yon. Hindi nagpunta sa beer house, hindi nagpunta sa tayaan ng loto, hindi nagpunta sa motel, hindi nagpunta sa kalokohan. Nagpunta lang yun sa cell group. Amen? Kaya daig ka nung motor ko eh, madalas sa cell. Lalo siguro yung Grandia. Oh. Yung Grandia, napakadaming mentoring nun. 3 times a week nasa mentoring yung Grandia. Amen? Eh nakita mo, hindi magpapatalo ang Diyos sa'yo eh. Mula sa Honda Wave hanggang sa Grandia. At hindi doon hihinto ang Diyos. Kung ibibigay muli sa akin yan, ang next level mo, kaya ka mag-next level, intayin mo yung ganti ko sa'yo, sabi ng Diyos. Paano gaganti si Lord? Wala kang binibigay kay Lord. Masungit ka sa Diyos. Kaya nakita niyo po yung next level. Next level is just God returning something, proving to you that He is greater than you. Amen? Amen. Ha? Ano binigay mo sa Diyos? Oras. Tingnan mo, dadagdagan niya haba ng buhay mo. Ha? Amen? Hello, nandiyan po ba kayo? Yung cell group, bukod po ng linggo, 2 oras yun. Tingnan mo, si Lord di magpapatalo sa'yo. Yung mga anak mo, bigay mo sa Panginoon, nakita mo, dadagdagan niya yung mga anak mo. Hindi biological, but spiritual, dadagdag niya sa'yo. Subukan mo mag-travel para kay Lord, dadagdagan ni Lord lahat ng travel mo. Di ba napakasarap maging Kristiyano ngayon? Maging anak ng Diyos. Kayo lahat, ginachallenge namin kayo, mag-Singapore kayo. Amen? Hindi mamasyal. Di ba? Para mag-shopping, hindi rin. Amen? Magpunta kayong Singapore para sa conference, makita mo makakapag-shopping ka rin. Makita mo mamamasyal ka rin. Amen? Pumunta kayo sa Bogota, Colombia, gumastos kayo ng maraming pera, hindi pa rin magpapatalo, Diyos. Kailan nagpapatalo ang Diyos sa'yo? Kaya yung next level mo na nakikita ng ibang tao sa'yo, ginanti lang ni Lord sa'yo yun eh. Yan ang napapala mo. Diba? Nakikipaglaban ka kasi kay Lord sa bigayan. Sino dito may paglaban ka kay Lord sa bigayan? Lord, bibigay ko to sa'yo. Kaya mong tapatan? Kayang-kaya. Eto, sa'yo. Boom! Next level ka. Tapos ito na naman, oh Lord na-enjoy ko yung next level na binigay mo sa akin last time. Eto, tingnan ko lang Lord. Bigay ko to sa'yo. Pang! Next level na bigay. Oh. Sabi Lord, hindi mo ako matatalo dyan. Eto naman, ganti ko sa'yo. Boom! Next level ka na naman. Yun yung ibig sabihin ng next level. Next level is just God returning to you what you give to Him. Amen. Binabalik, hindi pala binabalik, ginagantihan ka lang ni Lord. At pag si Lord gumante, mas malaki. Hindi ka niya tatapatan. Hihigitan niya kung ano yung inalay mo.
Binigyan mo ako, pinagamit mo sa akin, bangkang walang laman, ibabalik ko sa'yo, umaapaw sa ani yan. Pairam mo lang sa akin, 3 hours, gagamitin ko lang yan, magpe-preach ako. Bakit si Peter daming nahuling isda? Bakit? Kasi pinairam niya eh. Hindi pa pairam ni Lord sa'yo na hindi ka full tank. Amen? Mag-intay ka sa ganti ng Diyos. Kasi si Lord hindi siya magpapatalo. 1,000 baka pala, eto, tapatan mo to. Sabihin mo kung ano gusto mo sa akin. Sabi ni Solomon, Lord, eto gusto ko. Bigyan mo ko ng talino para pamahalaanan yung mga tao mo. Sabi ni Lord, grabe talaga itong si Solomon. Bakit yun na hiningi mo? Di ka pa rin nagpatalo, Solomon. Yun po nangyari dyan. Nakita niyo po? Sabi po sa verse 8, sumagot si Solomon, napakabuti ng aking amang si David. Ginawa niyo po siyang hari, ginawa niyo po akong hari kahalili niya. Verse 9, Panginoong Yahweh, natupad sa akin ang pangako niyo sa Kanya. Ginawa niyo po akong hari na isang laing sindami ng alabok sa lupa. Verse 10, ngayon ang hiling ko, bigyan niyo ako ng karunungan, kaalaman, upang pamahalaanan ko ang bayang ito. Sabi ni Lord, humingi na naman siya para sa akin. Sabi ni Lord, ba't ganun ka naman humingi? Yung para pa rin kay Lord. Amen? Hello? Grabe, pag humingi ka kasi para sa'yo di ba? Sino dito pag humingi ka para kay Lord? Alam niyo nagpapadedicate na sasakyan? Yes, Lord, mayroon na ako panggala. Ganun ka mag-isip. Dapat pa may sasakyan ka. Balis po natin, pastor, yung sasakyan ko. Bakit? Pang siselgop ko po to. Selgop po. Magdadala to ng tao kay Lord. Ganun dapat Alam mo si Lord, sabi ni Lord, grabe, di na naman nagpatalo to. Yun ang hiling niya. Sabi ni Solomon, Lord, bigyan mo ako ng karunungan, kaalaman, para mag-multiply ang disciple mo dito sa mundo. Ay, grabe itong mag-isip. Grabe itong tao na... Sabi ni Lord, iniinsulto ako nito. Humihingi ito, hindi material. Baka akala nito, di ko kaya magbigay ng pera. Baka akala nito, di ko kaya magbigay ng material things. Kasi ang hiningi niya, talino daw, runong daw. Baka sa loob-loob nitong Solomon na to, di ko kaya magbigay ng material. Yan yung sabi ng Panginoon. Verse 11, mabuti ang hiniling mo, sabi ng Diyos kay Solomon. Hindi ka naghangad ng kayamanan o kanangalan. Hindi mo hiniling ang kamatayan ng iyong haters, bashers sa Facebook. Amen? Sabi dyan, verse 11, nakita niyo ba? Hindi mo hiniling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ang iyong buhay. Sa halip, hiningi mo ay, karunungan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. And then verse 12, eto ngayon. Sabi ni Lord, nagbigay ka na naman sa akin ng paglilingkod. Gusto mo na naman yan, maglilingkod ka sa akin. Gagantihan pa rin kita. Ito, gantihan lang. Sabi mo sa tayo mo, gantihan lang kami ni Lord. Verse 12, eto ngayon. Basahin niyo po, 1, 2, 3, go. Ipagkakalob ko sa iyo ang hiningi mo at hindi lamang yan. Bibigyan pa kita ng kayamanan, karangalan na kailanman hindi makamtan ng mga haring nauna sa iyo at hindi makakamtan ng mga susunod pa. O ngayon, eto di mo ako sabi ni Lord, dito di mo ako matatalo. Bibigyan kita ng blessing na kahit yung kasunod mo hindi makakamtan. Paano po ito nangyari? Tawag dyan, sabi mo, next level. Kaya po pa sa akin ang next level, nakipaggantihan ka sa Diyos. Sino ready makipaggantihan sa Diyos? Mag-ready ka ng ibibigay mo sa Diyos. Yun, doon nakadepende ganti niya. And then, panghuli po, napakahalaga nito, clear dreams and visions. Dreams is the language of the Holy Spirit. Ang lingwahe po ng banal na Espiritu Santo ay mga panaginip at pangitain. Dreams and visions. Kung gusto mo makipag-ugnayan sa Holy Spirit na nandito po sa planet Earth, at ang planet Earth po nagawa sa pamamagitan ng Holy Spirit, Genesis chapter 1, verse 1, wala pa mga planeta, wala pang universe, basahin niyo sa Genesis 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was God. John 1:1 pala yun. Genesis 1:1, sabi ng Panginoon, let there be, sabi doon? Wala pa yung verse yan. In the beginning, God, Elohim, created by forming from nothing the heavens and the earth. Verse 2.
Verse 2. The earth was formless and void, or a waste and emptiness, and darkness was upon the face of the deep, primeval ocean that covered the unformed earth, and the Spirit of God. Yan, sabi mo, the Spirit of God. The Spirit of God was moving, hovering, brooding. Ibig sabihin ng brooding ay parang sa manok, breather, nagbe-breathe over the face of the water. So ang Holy Spirit po nandun sa creation. At ang Holy Spirit po ang gumawa ng lahat. Nagawang lahat dahil sa Holy Spirit. Pero ang Holy Spirit po, nagkakaroon siya ng information kung anong susunod na gagawin niya sa buhay mo sa pamamagitan ng visions saka dreams na nilalagay mo yung isip mo. Nakikinig ko ba kayo? Kung ano yung nakikita mo pag pumikit ka, yan ang tawag dyan, imagination. Yan, nakikita ng Holy Spirit yan. Kaya nga nagkakasala ka kapag tumingin ka sa babae, di ba? Sabi ni Jesus, kapag ka nagnasa ka na kagad, tumingin ka pa lang sa isang babae na hinubaran mo siya, nagkasala ka na kagad ng adultery o pangangalo niya. Kasi nga po nakikita ng Holy Spirit ang nasa imagination mo. Amen. Kinapakalaga po na kapag pumikit ka, you can imagine. Ganon din po yung ginawa ng demonyo sa kasaysayan ng tao, na tayo po ay inoppress ng demonyo at palatandaan na ikaw ay oppressed. Sa Tagalog na oppressed, api. Okay? Palatandaan na ikaw ay isang api kapag hindi ka na makapag-imagine. Ano ang ibig sabihin ko dito? Hindi ka makapag-imagine na magandang future. Kasi po, dreams and visions are the language of the Holy Spirit. Ito po ang lingwahe ng banal na Espiritu. So pag tayo nangangarap, nananaginip, na naka-align sa salita ng Diyos, mula sa pangako ng Diyos, nakikita po ito ng banal na Espiritu, at siya po ay nakakapagsimulang lumikha. Kagaya ng Genesis 1 verse 2. Formless, void, darkness, empty, waste, walang pakinabang, walang laman. Ibig sabihin nun, primeval ocean, nagko-cover po sa walang hubog, walang hugis na mga creation. Ibig sabihin po ng Earth dyan, hindi lang isang planeta yan. Earth means the physical dimension. Wala pong form na physical dimension. Pero ang Holy Spirit, the Spirit of God, was moving. Nagbe-breathe siya, brooding. Ibig sabihin po, naglilimlim siya. Kung sinabi ng Diyos sa Genesis 1 verse 1 na let there be light, yun po ang kanya pong sinisimulang ipanganak. In the beginning, God, Elohim, the Creator, created by forming from nothing the heavens and the earth. Para ma-form yung heaven saka earth, nakita niyo po, ang naglilimlim, ang nagbe-breathe ay ang Holy Spirit. Sa pamamagitan po ng image na binibigay sa Kanya ng Elohim, God the Creator. Iisa lang po sila. Iisa lang po yan. Palakpakan po natin si Lord kung nakukuha po natin, no? Clear visions and dreams. Kinapakalaga po ngayon, mga kapatid, kailangan po pumunta tayo sa spiritual. Sa physical, wala tayong laban, wala kang pera, wala kang ano eh. Pero sa spiritual, dahil na born again ang spirit mo. Dahil sinuko mo at sinusundan mo si Jesus. Gamitin mo ngayon ang principle ng faith. Kailangan po nating magkaroon ng clear-cut objective. Alam niyo po sa Bible, meron ka na kaagad faith. Nilagay ng Diyos. It is taken for granted that you have faith. For the Bible says that God has dealt to each and every one of us a measure of faith. Romans 12 verse 3. So walang tao na walang faith. Lahat po merong initial na deposito si Lord. Parang may bank account tayo lahat ng faith. At lahat po meron pong maintaining balance. No? At ang faith, imaginein mo, yan po yung abilidad mo talaga na mag-imagine. Pag in-imagine mo ang isang larawan o isang pangyayari, or parang sabihin na nating 30 seconds na video, na imagine mo yon ng buhay mo, ibig sabihin nun, 50% po, mas madali nang maniwala. Kasi nakita mo na sa kalooban mo. Oh, at least 50% accomplished na. Oh. Kasi nasimula mo na makita eh. Tandaan nyo, ang isang api na ang nagtagumpay ang demonyo sa pang-aapi sa'yo is kapag ka tumigil ka ng mangarap. In short, hindi ka na nag-i-imagine. Palatandaan yun. No? Lagi mo na nakikita lahat ng dahilan,
Lagi mo nakikita lahat ng pwedeng sisihin. Nakikita mo lahat ng palusot, ng excuse para wag kang umabante. Tawag doon, tagumpay na tagumpay si Satanas para apihin ka. Kasi hindi ka na tumigil ka ng mangarap. At ang pangarap na dapat po na meron tayo, ay yung pangarap na batay sa pangako ng Diyos. Promised land. Land flowing with milk and honey. Yung sinabi ng Diyos na gagawin niya akong multitudes. Magkakaroon ako ng spiritual na mga anak. Sino dito gusto ng spiritual na mga anak? Hindi lang biological na anak, spiritual na anak, mas madaling dumami yan. Amen? Amen. Hello, nandiyan po ba kayo? Ha? Sino po dito tumigil ka ng mangarap na magkaroon ka ng spiritual na pamilya? Na ikaw yung ama ng maraming spiritual mong mga anak. Ikaw yung ina ng maraming spiritual na anak. Tandaan niyo po, buo po ito. Kaya kailangan mong pag-isipan to. Buo. Ibig sabihin ng buo is, pag sinabing mayroon ako spiritual na anak, ibig sabihin nun, blessed din ako sa pinansyal. Amen? Siguro po sa inyo, Glorious City Church, medyo doon ako natatagalan sa preaching. No? Lagi kong hinihimay sa sinasabi lahat sa inyo. Pwede ba tulungan niyo na si Pastor Jam? Amen? Ha? Na pag sinabi kong spiritual na anak, hindi ka lang mananatiling mahirap doon. Pag sinabi spiritual na anak, kasama din doon, aasenso ka sa kaperahan. At ibig sabihin din nun, sana mag-guess mo na si Pastor Jam, na aasenso sa kaperahan, hindi tamad. Kasama doon yun. Amen? Ibig sabihin nun, yung binigay ng Diyos sa'yo na idea, magiging larawan, kikilusan mo yan pagdating ng Lunes, maliit yan, pero huwag mo mamaliitin. Okay? At the same time, magiging patotoo mo yan, patunay mo yan, at magiging dagdag yan sa faith ng yung mga magiging unang spiritual na anak. Nabubuo nyo na ba sa isip niyo yan? Buo ba yan sa inyo? Amen? Napakaganda ng ginagawa ng Diyos. Kasi kumpleto. Hindi ka lang niya pagpapalain sa spiritual. Pagpapalain ka niya sa lahat ng bahagi ng buhay mo. Hindi mo kailangang maging trying hard. Hindi ka pa ba nahihirapan sa pagiging trying hard? Trying hard magmukhang mayaman sa Facebook? Trying hard na magmumukhang abante sa mga kabatchmates mo nung high school? Hayaan mo ang Diyos. Unahin mo yung pangarap na nilalagay-lagay niya sa iyo. Disciple. Ano disciple? Spiritual na anak. Pangarapin mo magkaroon ng team of 12. Ba't di na pangarapin mo? Kasi kasama nun, negosyo, trabaho. Pero kahit wala yun. Ba't di natin simulan uling i-visualize? I-imagine na tayo po ay dumadami spiritually. Kasi nadadagdagan tayo ng spiritual sons, spiritual daughters. Nang church po nito, mapupuno po ito ng mga anak ng Diyos na naglilingkod, nagpupuri, nagmamahal, umaawit, sumasamba, tumatalon para sa Panginoon. Kasi yun ang pangarap ng Diyos sa kandaba eh. Sa baliwag na wala ni isang mapahamak sa impyerno. Bawat isa magre-repent eh. Yun ang pangarap ng Diyos. Ba't di natin unahin ipangarap yung pangarap ng Diyos? Ba't di natin gamitin yung ating imagination, yung ating mga ideas, yung ating strategy, yung ating pangarap, panaginip, na ipanaginip natin yung panaginip ng Diyos. Na pag tinanong ka sa school, anong pangarap mo? Hindi maging engineer. Pangarap mo po magkaroon ng team of 12. Hindi na maintindihan. Pero ikaw, yun ang totoo sa'yo. Mga high school students, mga college students, mga nanay, mga tatay, na hindi kayo magpapatalo sa edad, hindi kayo magpapatalo sa panahon. Kalabaw lang tumatanda. Bakit? Gusto kong mangarap. At ang pangarap ko, pangarap ng Diyos. Amen. Mangarap uli ho tayo para sa Diyos. Mangarap po tayo, magkaroon tayo ng malinaw na panaginip, malinaw na pangarap, at iyon yung pangarap na nilagay ng Diyos sa atin. Amen. Sino po ready ngayon sa ganyan? Kasi hindi magagawa ng Diyos yung dakila niyang gawa na hindi siya dadaan sa personal mong pananampalataya. At yung pananampalataya mo, ito yung gagawa, ito yung lilikha. Ito yung magsisilang ng larawan sa isip mo na tinatawag nga na dream. Na tinatawag nga ako sa English na vision. Na ako magkakaroon din ako ng disciple. Kasi ang sabi ni Jesus, go and make disciple.
At dito na ako pipirmis. May love life o wala, gagawin ko to. May pera o wala, walang pinagkaiba yan. Kumakain o hindi, walang pinagkaiba yan. May family problem o wala, walang pinagkaiba yan. Mamatayan, manatiling buhay, yung mahal ko sa buhay, walang pinagkaiba yan. Pirmis lang yan kasi pangarap ng Diyos yan. At yan na rin ang pangarap ko. Lalagyan ko yan ng picture. Sa isip ko, lagi ko yung alalahanin. Malinaw sa akin kung bakit ako nakakilala sa Diyos. Para humayo ko, ibahagi ko kaligtasan sa iba, at sila rin tulungan ko silang maging disciple. So matotal, sila yung aking magiging spiritual na anak. Wala sa edad. Kasi meron ho dito, kahit po teenager, may anak sa spiritual. Meron ho dito, talagang 60 na, nanganganak pa rin na spiritual. Ang maganda sa spiritual, walang edad. Amen? Hindi ka tatanda pagka nagpaka-spiritual ka kasi hindi ka naman talaga physical lang na nilalang. Hindi ka isang katawan sa lupa. Espiritu ka. At ang espiritu, walang edad. Amen. Kaya itong tatlong bagay na ito, mahalaga. Renewal of mind, okay? Next level ng worship, and then, malinaw na vision. Ako masaya ako kasi nagsimula ako sa ganyan. Clear-cut objective. And vision, a clear-cut objective sa buhay nyo. No? 15 years ago, okay, in-envision ko yung church na ganito. Hindi pa ito yung sagad kasi nakita ko sa akin, it's more than. At kaya totoo yan. So, una ko muna yung in-exercise. In-exercise ko yung aking faith. In-exercise ko yan, magkaroon ng motor. Yun nga yung aking Honda Wave. Nung una kong sa motor. Yung aking unang laptop, no? Yung aking unang 10,000 pesos. Yan, in-envision ko muna yan eh. Naging larawan muna yan sa aking isipan. Nung panahon na yon, sa abot na makakaya ko, inaalala ko. Pero kasi, nung panahon na yun, bata yung isip mo, kumbaga, hindi ka ganun ka-aware. Siguro mga 2 to 3 times a week ko lang naalala yung picture na yon. Pero good na pala kay Lord John. Amen? So far, ito po yung aking nakikita. Ito, ngayon, kung yung nakikita ko ngayon, ito, produkto lang to ng 15 years ago. Amen? Yung pamilya ko, yung aking buhay ngayon. Kaya ito'y tinuturo ko sa inyo kasi ito yung, sinasabi ko nga kanina, faith na umaandar. Faith na umaandar. So makatapos ng pag-aaral, gusto magkaroon ng disciples, no? Gusto magkaroon ng sariling bahay, business, dakilang gawa ni Lord John. Tandaan mo, anak ka na ng Diyos, hindi ka na anak ng Diablo. Okay? At ang anak ng Diyos, ganito na gumawa sa buhay na ito. Ganito kumilos, ganito magnegosyo, ganito magtrabaho. Gamit niya ang pananampalataya. Once na naging anak ka ng Diyos, hindi ka na pwedeng umandar na hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Anak lang ni Satanas. No? John 8:44. May anak din ng Diablo, tandaan nyo. John 8:44. Memorize nyo yun. Anak ka ng tatay mo, Diablo, sinungaling. Yun yung verse na yun. May anak ng Diablo. Yan yung mga taong hindi nananampalataya. So, dalawa lang. Anak ka ng Diyos, anak ka ng Diablo. Malinaw ang Bible. Huwag nyo nang pag-aanin. Ha? Pag di ka nanampalataya kay Kristo, anak ka ng demonyo. Pag nanampalataya ka kay Kristo, anak ka na ng Diyos. So, lahat ng anak ng Diyos, hindi pwedeng umandar na hindi nananampalataya. Hello? Nandiyan po ba kayo? Ano pananampalataya? Paandarin mo ang iyong imagination, larawan sa isip, na batay sa pangako ng Diyos, batay sa salita ng Diyos. Okay? Sino po dito sasama ka ngayon sa pangako, pangarap ng Diyos? Na lahat makakakilala sa Diyos. Na marami maliligtas dito sa Candaba, dito sa Baliwag. No? At handa ka na magkaroon ng spiritual na anak. Kailangan ka bang anak? Pinapakain ka ng salita ng Diyos, inaalagaan ka, binababad ka sa presensya niya. Kailangan magkaroon ka ng anak. Yung totoo mong lapit sa Diyos, yung totoong lapit mo sa Diyos, magbubuntis ka. Magkakaroon ka ng anak na spiritual. Hindi pwedeng lumalapit ka sa Diyos, no? Intimate kayo ng Diyos, tas walang magiging bunga.
Normal po sa mga merong covenant sa Diyos. Yung nakasal na sa Diyos, ika nga, covenant. At yung talagang malapit na malapit lagi sa Diyos, normal yan. Magnanasa yan ng anak na spiritual. Kasi nga, in love sila ng Diyos sa isa't isa. Imposibleng hindi sila magkakaroon ng supling, spiritual na anak sa Diyos. Ha? Na magkakaroon ka ng spiritual mong anak, disciple ang tawag doon. Pero tinuturuan ko na kayo, malalaman mo na ikaw ay meron ng pinagbubuntis kapag ka meron ng laman ang iyong imagination. Meron ng clear dreams, meron ng clear vision, may clear picture sa mind mo. Sa mind mo, sa heart mo, sa spirito mo, meron kang team of 12. Sa mind mo, sa heart mo, meron ka talagang blessed life, buhay, naganap at kasiyasiya. No? Sa mind mo yon, saka sa heart mo. Tawag doon, ikaw ay nagdadalang pangarap, nagdadalang tao, nagdadalang bahay sa sinapupunan mo. Tawag doon yung spirit being mo. Ikaw bilang spiritual na nilalang, meron ka ng laman. Hindi ka baog sa spirito. Meron kang malinaw na dream na naka-align sa pangako ng Diyos. Kasama yan sa promised land. Kaya tinatapangan mo. Nilalakasan mo yung loob mo. Nagpapakatibay ka, nagpapakatatag ka. Hindi ka kumakaliwan, hindi ka kumakanan, dumidiretso ka lang sa salita ng Diyos. Kasi meron kang pinagdadalang tao, may pinagdadalang pangarap ka, may pinagdadalang kinabukasan ka. Yan po ang buhay sa pananampalataya. Tawag dyan, buhay spiritual. Hindi lang pisikal. Kaya ito nagsasanhi ng kagalingan sa pisikal. Ito nagsasanhi ng panunumbalik ng lakas sa pisikal. Ito nagsasanhi ng panunumbalik ng pagiging buo pagdating sa pisikal. Kasi lahat na nangyayari sa pisikal, galing muna yan sa spiritual. Amen? Tandaan ninyo, sa lahat na sa buong effort na kaya mong gawin, sa buong isang linggo, huwag mong iwawaglit sa isip mo yung larawan na ikaw mismo rin naman ang gumagawa ngayon na talagang naka-align sa promised land, sa promises ni Lord. Okay? Amen? Glory City Church, okay ba kayo? So gawin natin to. Ganito tayo mabubuhay araw-araw. Gabi-gabi. Ganyan mo tatalunin yung mga negative na kaisipan sa gabi. God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.